nauna po mga Kristiyano pagkatapos na umakyat po ang ating Panginoong Hesus doon sa langit after His ascension to heaven. Nakahanda na. Nandyan. The beginning. In the beginning, Genesis. The beginning. Alan, si Alan yan. Si Daddy. Okay? Acts chapter 1, verse 1 to 3. Ang sumulat po ito ay walang iba kundi si Dr. Lucas. Literally, ang kanya pong trabaho talaga ay doctor. He's a physician, a Gentile physician, called by God during the second journey of the Apostle Paul patungo po dun sa okay. In the book of Acts, okay. The title ng message po ngayon po ang ating pag-aralan is The Beginning of the Teaching Ministry of Jesus. Dito po sa Acts chapter 1 verse 1 to 3. In my former book, Theophilus, I wrote about all that Jesus began to do and to teach. And until the day He was taken up to heaven, after giving instruction through the Holy Spirit to the apostles He had chosen. After His suffering, He showed Himself to these men and gave many convincing proofs that He was alive. He appeared to them for a period of 40 days and spoke about the kingdom of God. Tayo po ay manalangin. Ang manaming Diyos, kinikilala namin ang presensya mo. Patuloy kami po, Panginoon, sa aming panambahan. O Panginoon, we acknowledge your presence and the guidance of the Holy Spirit. Panginoon, nais namin po, Panginoon, na matutunan po, Panginoon, kung ano po ang mga naunang Kristiyano in the book of Acts, ang kanilang mga buhay, kung paano ito sinimulan po, Panginoon. Lord God, literally, your body is not present, but we know that your Holy Spirit, your presence will continue to dwell each na kung kailangan kami po, Panginoon, magpupulit magsamba, nararamdaman namin ang presensya niyo, Diyos. Sa patuloy namin pag-aaral sa hapon na ito, kayo po ay mangusap. Kayo ang panauhin namin, Lord God, Ama. In the name of Jesus, we commit everything, O Father God. Maging po, Panginoon, ang mensahe mo, Panginoon, sa hapon na ito. O Lord God, kayo po, Panginoon, ang mangusap sa ating mga kapatid na umaasa po, Panginoon, ng mga mensahe niyo na nais niyo iparating sa buhay po ng bawat isa. Kasihan niyo, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu, ang iyong kapangyarihan po, Panginoon, ang bawat makikinig upang maunawaan ang mga salita niyo. Maging ang inyong lingkod po, Panginoon, na tumayo dito sa harapan. O ako, Panginoon, ina-acknowledge ko that I am nothing without you. And in your presence, O Father God, I will preach your word in the anointing of the Holy Spirit. Be with us in the name of Jesus. Amen. 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 Okay. Dito po, binasa po natin, in my former book, Theophilus. Si Theophilus po yung, dito, naka-address dito. Sinulat ni Apostle Luke, ito kay Theophilus. But, dito po, sa Colossians chapter 4, verse 14, namit po ito ni Apostle Paul, si Lucas, doon sa Troas. Mayroon po ba kayong mapa? Kung may titingnan natin yung mapa, ito po ngayon yung ito po yung mapa nung kapanahunan ng journey ni Apostle Paul, and paano nag-spread ang Christianity in the whole world. Kung mapapakinggan nyo po always, lalo ganoon sa ang sabi ng Panginoon, di ba? Go and make disciples from Jerusalem, from Judea, Samaria, to the ends of the earth. So, ang sentro po ng Christianity walang iba kundi sa Jerusalem. And through Apostle Paul and Dr. Luke, ginamit po ng Panginoon upang makarating po ang Kristyanismo sa
uttermost part of the earth. And nakita nyo naman po yung ano dyan, yung first journey, second journey, third journey, and journey to Rome. Ito panghuli niya, panghuli mga journey ni Apostle Paul, ang kanyang mga misyon. And during the second journey from Jerusalem, ito po yung, ano pang kulay ito? Pink. Ito po ay nandun sa, na-meet niya po doon sa Troas. Asa ng Troas? In Colossians chapter 4 verse 14, we meet Luke in Troas. Okay? Troas. Yun. Nandun ang Troas. Sa panahon natin ngayon, kung makikita nyo, ito po yung Asia, yung Russia. Asan yung yung Greece? Ito yung Greece. Athens, makikita nyo sa panahon natin ngayon. Thessalonica, hindi ko na alam kung anong banda yung mga kayo. But karamihan po ito ngayon ay makita natin sa panahon natin ngayon, ito ang Russia. Kaya yung Russia, nauna din sila nakakilala sa Panginoon. That's why marami pong mga Christian Orthodox doon po sa Russia. And who wants to go to Russia? Wala naman. Okay. So makita po natin dito, sabi ni Apostle Paul, Paul calls him the beloved physician. We meet him for the first time in Troas when he joins Paul and Silas and Timothy on the second journey of his mission. He may have been converted there and joined the missionary team together with the apostle. So si Lucas dito, siya po ay a Gentile physician, doktor po ang kanyang ang kanyang trabaho. So tamang-tama, nung po, alam niyo po, maalala po na Apostle Pablo, sa mga panghuling araw siya, nung nandun na po, last journey niya doon papunta sa Rome, nung malapit na siya mamatay, at lahat po na mga tao ay they betrayed Paul and only one has left. Ang sabi na Apostle Pablo, only one, and they had left all of you. Demas, they betrayed me, all the people, lahat ng mga disciples ko, they betrayed me, except only Dr. Luke. Si Lucas lang. So, ito pong si Lucas and si Apostle Paul, pinagtandem ng Panginoon para makarating po ang mabuting balita to the rest of the world. Alam niyo, sabi ni Apostle Paul, that in the times na wala na siyang, despite na marami siyang disciples, marami siyang mga kaibigan, and yet they betrayed him. But mayroon pa natitira, binila ng Panginoon, walang iba kundi si Dr. Luke. At doon sa kapanahunan na siya po ay bibitayin na, alam niyo po, ang parusa na naman ng mga Kristiyano noon, na tinatanggi yung kapangyarihan o tinatanggi yung hari ng emperor nung panahon na yun, walang iba kundi ang Roman Emperor, ay papatayin po. Kaya nga si Apostle Paul ay pinatay. But nung malapit na po siyang papatay, sinalilati ko. And during this time, si hardship, nandun lagi sa tabi ni Paul si Lucas. And the doctor, nandun lagi siya. So what a friend po na binigay na po ang Panginoon sa kanyang buhay. Kaya din po mga kapatid, alam ko po na magpapadala ng Panginoon, someone na malapit sa inyo, a friend, na kung kailan kayo, mayroon kayong mga problema,